Okay. Klase natin ngayon is Saul and Tarsus. Okay. Meron akong gustong ayusin doon sa aking mga tinuro. Yung case ni Apostol Pablo, 'di ba sinabi natin na ang mga Pariseo ay obligatory na magkaroon ng asawa? Yes po. Yung kasi tinuro sa amin sa seminaryo wala tayong magawa. Ngayon, ang ginawa ko, chinek ko talaga. Ang Pharisee ba ay obligated na magkaroon ng asawa? Ang sagot ay hindi. Ano? Because ang Pharisee is basically hindi sila mga pare. Yung mga pare is obligated na sila ay mag-asawa. But in a sense na si Apostol Pablo, hindi lamang siya ordinary Pharisee, but Apostle Paul also was a rabbi. Ano? Rabbi din si Apostle Paul. And in order to become a rabbi, ang rabbi ay kinakailangang may asawa. So, lumalabas dito, kung titingnan natin, kung siya ay rabbi, ibig sabihin ay siya ay may asawa. Pero pag tiningnan nyo sa pag-aaral natin dito, mapapansin nyo, even yung sa kanyang mga sinasabi sa mga taga-Corinthians na mas mabuti pa sa isang tao ang walang asawa na wag nang mag-asawa. Basically, lumalabas dito kapag pinag-aralan mo, Apostle Paul was a widower. Lumalabas. Yun ang premise dito na most likely na si Apostol Pablo ay balo. Balo siya. Kasi hindi ka pwedeng maging rabbi na walang asawa. Pero pag nakita natin doon, kasi sinasabi rin niya na yung mga apostoles na iba, dinadala yung kanilang pamilya o asawa sa pagtuturo With exemption siya, wala. Yung mga ibang apostol kasi pag nagtuturo, kasama yung asawa, kasama yung pamilya Magkakasama silang nagtuturo. And yan, pag pinag-aralan mo si Apostle Paul, single-single siya kung lumakad. Kasama niya si Barnabas, kasama niya yung sina Timoteo. At makita natin na hindi niya kasama ang kanyang pamilya o ang kanyang asawa. So, ang conclusion nila dito ay Agamus most likely possibly biudo siya. Yun ang premise dito. Pero nung pinag-aralan natin ng Batuhin Sisteman, ano ang kalalagayan pa ni Apostol Pablo? Binata ang sinabi doon. Ibig sabihin, walang asawa. So, yun lang ako natin kasi nga, hindi natin masyadong makita kung ano talaga ang ano. Pero, pag tiningnan mo, all throughout the time ni Apostle Paul, nung siya ay mangaral, wala siyang kasamang asawa. No? So, ang kanilang sinasabi, kung being a Pharisee, pwede kang maging Pharisee na walang asawa, pero pag ikaw ay naging rabbi, you have to have asawa. Apostle Paul was also a rabbi. Nag-aral siya kay Gamaliel, di ba? Doon siya nag-aral. Anyway, yun yung background ng ating ano pa yung pinag-aralan natin? Yung mag-asawa. Si Sapphira at saka ano ang kanilang kasalanan? Ano ang kanilang kasalanan? Hindi sumunod sa usapan, sila ay nagsinungaling. Di ba? So, yun ang nangyari, namatay yung dalawa. So, nakita natin dito na hindi pala maganda yung ikaw ay nakikipagtipan. Ano yung ibig sabihin ng tipan? Kasunduan. Kaya pag ikaw ay may katipan, ikaw ay may kasunduan. Kaya meron tayong lumang tipan at saka bagong tipan at lumang tipan. Ibig sabihin sa bagong tipan ay bagong kasunduan. When you say kasunduan, anong ibig sabihin nito? Ano yung kasunduan? Kontrata? Ano pa? Ano ibig sabihin ng kontrata? Free will yung consent mo, ano? Meron kang consent. Pinayagan mo. 'Di ba? Both parties pareho silang pumayag sa isang bagay na kanilang pagkakasunduan. 'Yun yung tipan. Okay? So bukod doon kay Ananias at kay Sapphira, ano pang diniscuss natin? Ano yung dahilan bakit nagkaroon ng Ananias at Sapphira? Anong dahilan? Bakit merong Ananias at Sapphira? Nabakanti lang kayo ng isang linggo, nawala na. Dapat walang bakantihan kasi hindi continuous. Anong nangyari kay Sapphira? Bakit merong Sapphira at Ananias? Ano ang okasyon? What was the occasion?
Naku! Ano ba yan? Anong okasyon? That was after Pentecost. Pagkatapos ng Pentecost siya, anong okasyon? Sila ay nagkatipon-tipon dahilan sa sila ang kauna-unahang ano? Ano sila? Ay, naku, ano na yan? Pag nakadalawang linggong absent kayo, di lalo na kayo wala natandaan. Isang linggo pa lang, wala na. Di ba yung nagkaroon sila ng commune? Di ba ang kapag-aari ng isa ay pag-aari ng lahat. Kaya nga si Sapphira at Ananias ay namatay dahilan sa sila ay nagsinungaling sapagkat yung kanilang ari-arian, sinabi nila na ito lamang yung nabili. Eh hindi naman sapagkat yung kabuuan ay kanilang dinaya. Kaya nga sila nagkaroon ng first communion, first communal gathering nila. So yun yung nangyari noon. Okay, pagkatapos ano pa pinag-aralan natin? Si Esteban. Si Esteban ay si Teban. Anong nangyari kay Teban? Si Esteban ay, anong kanyang posisyon? Anong posisyon niya? Diakono. Si Esteban ay isa sa mga 7 diakono na napili. Di ba? Okay. Ngayon, ano ang pinaka-remarkable na pangyayari sa buhay ni Esteban? Bakit binato si Esteban? Anong dahilan? Bakit merong isang dahilan na kung bakit binato si Esteban? Sino daw ang kanyang nakita? Nakita niya ang? Ano kaya yun? Sino ang nakita ni Esteban? Tumingala si Esteban. Nakita niya ang Panginoon nakaupo sa kanang luklukan. So that is a blasphemy. So dahilan doon ay binato si Esteban na nakatayo si Apostol si Saulo hanggang sa si Esteban ay mamatay. Gaano kasakit mamatay sa pagbato? No? Binabato ka hanggang sa mamatay ka. Ang dami sigurong bato doon. So, yun yung nangyari kay Esteban at nandoon si Saulo. Ngayon, ang pag-aralan natin, yung buhay naman ni Saulo. Okay. Most likely, tandaan nyo, ang conversion ni Apostle Paul, most likely mga nasa 34 AD. Ibig sabihin, kung 33 to 34 AD, that was actually yung kamatayan pagkatapos ng magbuhay ng ascension. Right after the ascension, ay si Apostol Pablo ay ito yung kanyang panahon. Okay? Gawa 9:4 hanggang 5, pakibasa. Hindi, hold on. Acts 9:1 to 31, isa lang magbasa. Sige. 9, chapter 9 to 1 to 31. Tingnan natin kung ano nangyari kay Pablo. Saulo. Pagtawag kay Saulo. Samantala, masipti ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya tumapit siya sa pinakapumong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya sino mga matagpa niya o kaanin sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anamat na sumasok siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ang inusin? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Jesus ang iyong inusin sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung anong dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain.
Ananias, ano po iyong Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalyeng matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya ay nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinilang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid ni Saulo, wika niya, pinapunta ko dito ng Panginoong Jesus na nakapita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta dito. Sinubo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Tuloy po. Yeah, okay na. Anong pangyayari? Ano ang mga pangyayaring naganap? Si Saulo ay isang tao o lalaki na ang sabi ni Ananias ay ano? Anong sabi ni Ananias? Marami na akong nabalitaan patungkol sa kanya na ang ginagawa ng taong ito ay inuusig ang mga taong banal at tumatawag sa kanyang pangalan. Remember, laging tinatawag ito, hindi makita mo nung araw, ginagamit, tumatawag sa pangalan. Hashem. Okay? So, nandito, itong si Saul ba? Saulo, no? Saul kasi sa English. Itong si Saulo ay isang masiding mangangaral at masiding, sabihin natin, tagasunod sa katuruan ng kautusan. Sapagkat siya ay pariseyo sa mga, sabi niya, ako'y pariseyo sa mga pariseyo. Ibig sabihin, si Saulo ay isang pariseyo na kung saan ay mataas ang level ng kanyang pagiging pariseyo. Hindi siya ordinary na pariseyo lang, kundi sabihin natin na devout Pharisees si Saulo. At dahilan dito, nakita ni Saulo na merong lumalabas na panibagong katuruan na kung saan ay contrary o labag sa katuruan ng mga batas, ng 10 commandments, yung katuruan ni Moises. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng katuruan ni Moises sa panibagong katuruan na lumalabas na ito? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? At naging dahilan para kay Saulo para usigin yung mga taong ito. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kay Moses law. Kay Moises ay batas, the law of Moses. Itong bago, Grace of God. biyaya. Dahilan sa sinasabi ng katuruan ng Panginoong Yesus na ang kaligtasan daw ay hindi na nakabatay sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan, kung hindi ito'y nakabatay ngayon sa pananampalataya sa Kanya. Teka muna, kulto yan, di ba? Ikaw, sabihin mo, Pastor Walter, ikaw na yung aming susundan ngayon, ikaw na yung aming Panginoon. Di ba? Anong iisipin ng mga tagalabas? Sabi po, teka, hindi ako yung pinako. Lalabas ngayon na tayo ay kulto dahil tayo ay nananampalataya sa isang tao na nakita pa natin. So, dahilan dito, medyo mahirap paniwalaan para kay Saulo na ang taong ito na si Kristo, nakita niya yan Basically, nakita ni Saulo kung sino si Jesus, nakita niya yan kasi almost magkakasabay din So, kilala niya kung sino si Jesus at kilala niya, nakita rin niya yan. Pagkatapos ay bigla-bigla na lamang na siya ngayon ang mangingibabaw kaysa sa kanilang katuruan ng kautusan. So, sabi ni Pablo bilang devout na pariseyo o tagasunod ni Moises, ay ikay hindi ito mag-aari. At ito ay hindi ko papayagan.
Kung kaya't ano ang ginawa ni Saulo? Anong ginawa niya? Hindi, meron muna siyang ginawa. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Saulo para maging lehitimo ang kanyang pagkilos? Napaalam siya. Okay. Hindi lamang siya nagpaalam. Letter. Kumuha pa siya ng sulat as legitimacy ng kanyang trabaho. Ano? Ibig sabihin, kung mag-isa lang kasi siya na wala siyang may papakitang sulat, lumalabas lamang na siya isang just a mere persecutor. Pero dahilan sa meron siyang legitimacy, meron siyang sulat na dala, ibig sabihin yung kanyang trabaho ay merong warrant. O, legal. Merong warrant of arrest na meron si Apostle si Saulo. At ang sabi ni Saulo, kapag kanyang nahuli, anong kanyang gagawin? Dadaling niya yung may dala siyang warrant, pagkatapos anong gagawin niya doon sa kanyang makikita? Anong gagawin? Kanyang huhulihin. Hindi mo napapatay bigla. Nasaan talata yung ipapapatay? Brutal ka naman. Ipapakulong. Pakulong mo na bago patayin. Pag nakulong na, tsaka patayin. Patagayin mo muna. Baka merong magsasalita pa yan eh. Patay agad. Well, anyway. So, nandito, ang sabi, ang dahilan kung bakit siya ay may sulat ay para usigin yung mga... Actually, may tawag siya dyan eh. Anong pangalan doon sa mga yon? Tingnan natin kung anong tawag yan. Tingnan natin doon sa... Pakibasa mo nga doon sa ano. Ano bang yung the way? Sa ulo bang usig ako pa yun? Okay, tingnan muna natin bago tayo pumunta ron. Ano? Doon sa... On the way, on the way siya doon sa Damascus. Actually, papunta siya ng Damascus. On the way, ay merong isang pangyayaring naganap. Chapter 9, verses 4 to 5. Pakibasa. Verses 4 to 5. Chapter 9. Lakas si Mami. Biglang kumislap sa paligid niya, isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa, narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo? Hanggang 5. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus at iyong inusin. Tugon ang tinig sa kanya. Tumayo at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Okay. Anong nangyari on the way to Damascus? Meron daw isang nakasisilaw na Liwanag mula sa langit. saan niyo makikita ito nakasisilaw na liwanag na ito? Diba sa tide? Sisilaw na liwanag. Okay. So, meron daw isang nakasisilaw na liwanag na kung saan ay tumama ito kay Saulo. At bukod doon ay nadapa si Saulo. Di ba? Nung nadapa si Saulo, siya ay meron siyang narinig na tinig. Anong sabi doon? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Okay, so merong narinig si Saulo. Ito daw ang sabi dito, naririnig ito ng kanyang mga kasama pero hindi nakikita. So narinig nila yung sinasabi na Saulo, Saulo, bakit mo ako iniusig? Ano naman ang kanyang sagot? Sino kayo, Panginoon? Okay, sino ka Panginoon? Tanong niya, ako ay si Jesus na iyong inuusig. So, ibig sabihin, hindi ba umakyat na sa langit ang Panginoon? Pero bakit nandito ang Panginoon? Okay. Walang tayong pakialam dun. Gusto niyang ganun eh. Pakialam natin dun. So, ganun na nangyari. So, nadapa siya. Tapos, di ba, sabi dito, nabulag pa nga yan eh. Tapos, sabi niya, ako si Jesus. Okay, by that time, hindi pa Jesus pangalan niya. Siyempre, usapan lang mga Aramaic, Yeshua pa yung pangalan niya. Kaya lang, siyempre, sa translation. Pero,
Pareho silang both Aramaic yung kanilang usap. So Yeshua ang tawag diyan. So bakit mo ako sabi niya ako yung iyong inuusig, si Jesus. So anong nangyari kay Saulo? Do sa 9:15? Ano ang dahilan bakit si Saulo ay kinausap ng ating Panginoon? 9:15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Nepil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel." Sinong kausap dito? Sinong sinasabi na pumaroon ka? Si Ananias. Sinong kausap ni Ananias? Saan? Paano siya kinausap ng Panginoon? Sa panaginip. Nung araw, usap pa yung panaginip no? Ngayon, iba ng mga hindi masyadong kinukuha ng panaginip. Pero noon, ang sabi dito, kinausap ng Panginoon si Ananias sa pamamagitan ng isang panaginip. At sinabi niya na pinili niya si Saulo. Ano ang dahilan kung bakit niya pinili si Saulo? Upang mangaral sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Okay, ito yung Ito kasi tinitingnan ko pa rin ito. Anong kinalaman natin sa totohanan lang? Sabi ko, iniisip ko, itong pananampalatayang ito sa Israel ito, di ba? Mga Hudyo ito anong kinalaman natin ba dyan sa aralin na yan? Samantalang ang layo-layo ng Israel. Hindi ba? Tapos tayo, hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo ay mga, ano bang kinalaman natin yan? Di ba? Kung tutuusin, that is a Jewish faith. Samantalang tayo, mga Pilipino tayo. Pero ibig sabihin, tayo ay nananampalataya katulad ng pananampalataya ng mga nanampalatayang Hudyo. Kasi yung mga Hudyo naman, literally, iba naman yung kanilang paniniwala, Judaism. Pero merong mga Hudyo na naniwala sa Panginoon na ang tawag ay mga the way, yung tinawag na daan. At saka yung ibang tawag sa kanya ay Nazarene. Yun yung dalawang pangalan na nangyari. Pag-aralan natin yan. Ngayon, ano kinalaman natin mga Pilipino dyan? Tayo naman hindi naman mga Hudyo. Bakit? Hintil tayo. Bakit? Bakit nakarating sa atin yan? Bakit nakarating? Dahil kay Saulo. Dahil sinabi ng Panginoon na si Saulo ay kanyang pinili upang mangaral hindi lamang sa mga Hudyo, kundi din sa mga hindi Hudyo. At nagkataong tayo naman ay hindi Hudyo. Maliban na lamang kung sinauna, nagagalit sa iyo ang nanay at tatay mo nung lumang panahon ang tawag sa'yo, Hudyo ka. Di ba? Mami, hindi, Hudyo. Hudyo ka. Oo, ganon. Nung araw, yung matatanda. Pag ikaw yung nagalit sa'yo, yung matatanda, Hudyo ka. Ganon. So, ibig sabihin, hindi ako Hudyo. Pag sinabihan ako Hudyo ako, masama ako. Yun ang pananaw nun. Pero, ang sabi dito, kung kaya't nakarating itong pananampalatayang ito na mula sa Israel, ay dahilan sa sinabihan tayo sa kasaysayan, batay sa kasaysayan ng Kristyanismo, sa kasulatan, ay inutusan ng Panginoon si Saulo na naging Pablo ng conversion, na ang kanyang pangangaral ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga hindi Hudyo din naman. Kung kaya't hanggang ngayon ay tayo ay naniniwala sa isang Mesiyas na Hudyo. Di ba? Pero iniisip ko, biruin mo, pati ba naman Hudyo, sasambahin ko, di ba? Parang bias siya tayo na. Pero, yun ang nangyari, dahilan sa si Saulo, na naging Pablo, ay pinili ng Panginoon. Okay. Kung naniniwala tayo sa presence of, sabihin natin, ng authenticity, yung authenticity ni Jesus Christ, therefore, wala tayong option kung hindi maniwala din naman doon sa authenticity ng pagkakatawag kay Apostle Paul, kay Pablo, kay Saulo. So, tinawag siya. At si Saulo ang naging dahilan kung bakit tayo ay pagkakasama ngayon. Dahil siya ang nangaral para sa mga hintil. Okay. Si Ananias ay isang alagad sa Damasco na inutusan ng Panginoon na hanapin si Saulo. Bagamat natatakot si Ananias dahil sa reputasyon ni Saulo, wala siyang magawa kundi ang sumunod. Di ba? Sabi ng Panginoon, anong utos ng Panginoon sa kanya? Hanapin si Saulo pagkatapos ay ipanalangin. Okay? Idalangin niya si Saulo kaya't naibalik ang paningin nito at napuspos siya ng banal na
Espiritu. Okay. Matapos ipinalangin ni Ananias si Saulo, ano nangyari sa mata ni Pablo? Para daw merong kaliskis na laglag. Katapos yun, nung malaglag yung parang kaliskis na yon, si Saulo ay muling nakakita. Pagkatapos nun, anong ginawa kay Pablo? Kay Saulo? Binautismuhan. Okay? Yung bautismo kasi, lumalabas na affirmation din dito sa kanya. Affirmation that he is no longer a follower of the law, but he becomes now a follower of Jesus Christ. Yun yung affirmation eh. Yung, sa Katoliko kasi binyag yan eh. Sa atin is bautismo. Okay. So, ibig sabihin, ang isa palang tao na tinawag, okay? It is necessity, ano? It is hindi lang necessity, kundi dahilan doon sa ehemplo na ipinakita sa atin doon sa unang Kristyanismo. Kapag pala ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, at ikaw pala pag nanampalataya, hindi ka pala basta nanampalataya. Ang sabi dito, ikaw ay katulad ni Saulo na, ano? Ang isa palang mananampalataya, katulad ni Saulo, kapag ikaw ay naging mananampalataya, ikaw ay ano? Ikaw ay tinawag. Kasi wala namang naging mananampalataya na hindi pinili ng Diyos. Katulad ni Saulo, isang indication na pinapakita dito na si Saulo ay naging mananampalataya dahil siya ay pinili ng Diyos. At nung siya ay pinili ng Diyos, ang Diyos ay merong plano. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano simula noon hanggang sa ngayon ay hindi aksidente ang pagiging Kristiyano mo sapagkat pag tiningnan natin ang history, yung kasaysayan, ang mga nagiging manampalataya pala ay tinatawag ng Diyos. Katulad ni Saulo, na kung saan ay pinili ng Diyos at siya nung tawagin, hindi siya tinawag ng walang kabuluhan o walang purpose o walang reason. There is always a reason why God is calling people to believe Him. Merong dahilan. At ang dahilan noon ay not only to follow the will of God, but also to become a servant. Hindi ba? So nakita natin na noong si Saulo ay tawagin ng Panginoon, si Saulo ay naging lingkod ng Diyos. So ang lahat ng tinatawag ng Diyos ay hindi lamang tinawag para tawagin, ang purpose nito for all of us to become a servant of God. Now, tingnan ninyo, katulad sinabi ko kanina, kung matapos tawagin si Saulo, ay nag-sitting pretty na lang si Saulo. Palagay nyo, nandito tayo ngayon. Wala. So, ibig sabihin, yung pagkatawag ni Saulo o ang dahilan ng pagtawag ni Saulo sa isang tao ay hindi para mag-sitting pretty, hindi para sabihin natin i-enjoy basta yung kanyang ibinibigay na buhay na walang yan. But the main reason why God has chosen us is to obey the Matthew 28:18-20. Ano yun? Yung Great Commission. Dahilan sa kung hindi natin ito gagawa, titigil ang propagations of the gospel. So basically, pag tinignan mo kasi ang Book of Acts kasi, this is the history of Christianity. Ito yung kasaysayan ng Kristyanismo. At kapag tinignan mo sa kasaysayan ng Kristyanismo, tumatawag ang Panginoon ng isang tao for the reason that He would like to enhance yung kanyang katuruan, not only to enhance but to propagate. Without the propagation, ang katuruan ng Panginoon ay titigil. Now, the same din sa atin, ang reason why God has chosen us is to continue the propagation. Kasi pag hindi natin ginawa, titigil. Ang sabi nga ng Panginoon, kapag hindi nyo ginawa, paiiyakin nyo yung bato. Diba? At kaya niyang gawin yun para manampalataya ang tao. But pasalamat tayo sapagkat hindi yung bato ang pinaiiyak ng Panginoon para mangaral. Kasi pag yung bato ang pinagsalita ng Diyos at nangaral, baka lalo magtakbuhan yung tao, no? Kasi bato yun eh. Pero sinabi niya na He can do it. There's nothing impossible with God. But ang kagandahan lang nito, ang ginagamit ng Panginoon ay tayo. So meron tayong purpose in life. No? Ibig sabihin, may silbi naman tayo kahit paano dahil sa tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Now,
Pagkatapos na si Saulo ay ma-convert, ibig sabihin ng conversion, yung conversion kasi, ibig sabihin, paano nyo ipaliwanag ang conversion? Pag sinabing converted. Anong ibig sabihin ng converted? Si Apostle Paul ba converted? Converted ba siya? Converted from what? Paano siya na-convert? From law to grace. From Moises to Jesus Christ. Ibig sabihin, when you say conversion, there is a transition. Okay? Merong pagbabago. Now, sa military, meron din yan yung tinatawag na indoctrination. Nakaranas ako yan kasi from being a civilian going to a military, magkaiba ang buhay niyan. Ang military kasi, walang sarili yan. You do not own yourself. Once you become a soldier, you become a property of the state. Property ka ng Estado. Katulad ako, alang sundalo ako, hindi ako pag-aari ng pamilya ko, hindi ako pag-aari ng kung sino man, ako ay pag-aari ng Estado. Hindi ako pag-aari ng asawa ko, hindi ako pag-aari ng anak ko, hindi. Ng pamilya ko, hindi. Once you become a soldier, you become a property of the state. Ganun yan. So may conversion from being a civilian, you go 6 months military training, tatanggalin lahat yung utak civilian mo, papalitan niya ng utak militar, at now you become, pag graduate ka, you are now a military, you are no longer a civilian. There was a conversion. From one status to another. So ganun din tayo, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, we have been converted from one status to another. Ganun din yung nangyari kay Saulo, from Saulo to Pablo, he was converted from one status to another. Ngayon, ito yung problema. Kapag sinabi mo na ikaw ay converted, pero hindi nagbago ang status mo, anong masasabi nyo doon? Hindi siya converted. Hindi converted. Bakit? Walang changes. Walang transition ng status. Kaya ano sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, merong transition. Therefore, ang sabi dito is, therefore, no? Therefore, laging may pasibali. Therefore, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, lahat ay pawang naging bago. So, there must be a transition. So, sa Christianity, hindi mo po pwedeng sabihin na ako ay Kristiyano kung walang transisyong nagaganap sa buhay mo. Now, you were born a Roman Catholic. Sabi mo, Christian ka. Pero wala namang transition dun sa dati mong pamumuhay. From sabihin natin na lahat nandoon ang kaguluhan sa buhay, hindi yun ang buhay ng Kristiyano. So, when you claim yourself to become being a Christian without transition from being bad to good, there is no, walang transition yon. So, ang sinasabi dito, ang bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos kung kaya tayong lahat ay merong transition. Even you were born into a Christian family, kahit nandiyan sa pamilya mo, meron ka pa ring transition because you still have to receive Jesus Christ as your personal Savior and God. It does not necessarily mean or it does not follow that when you were born in a Christian family, may transition ka na. Hindi. Back to zero ka pa rin. Wala kang pinagkaiba doon sa Roman Catholic, wala kang pinagkaiba doon sa other denomination. Even though you are in a Christian family, the same ang level nyo without transition. Nakuha nyo yan? So there must be a transition. And a person cannot say that I am a Christian kung sabi mong hindi ka naman nakaranas ng transition. There must be a transition. But what will happen? Nagkaroon ka ng transition tapos bumalik ka. Yun yung tinatawag nating carnal Christians. Pag-aralan din natin yun. Kasi sinabi din yan ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Meron yan. So, maliwanag na nakita natin that Apostle Paul had a transition from being a Judaist, actually, yung mga law, to become a follower of the Messiah, Yeshua, by the time. Okay. So, anong nangyari sa kanya? Matapos siyang makakita kung magkaroon ng transition. Saan siya pumunta? nangaral sa Damascus.
Hindi pa. Siya nangaral sa Damascus. Galatians 1:17. Sa Galatia, tingnan natin kung nasaan siya. Nag-i-scan ng Bible. Bakit kayo naggaganyan ng pages? Dapat pag ginanyan, hindi makita. Galatians 1:7. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang, may mga nanggugol sa inyo. Sorry. 1:17. 1:17. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang maipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Okay. After the transition ni Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, hindi naman ako dumiretso sa Jerusalem na kung saan ay nando doon yung mga kapatiran, di ba? Nando sina Pablo, nando doon yung apostoles, di ba? Yung mga apostol nandun, tsaka yung mga believer. Pero ang sabi dito, si Apostle Paul upon conversion, hindi siya tumuloy sa Jerusalem. Saan siya pumunta? Ano to? OFW? Hindi siya tumuloy sa Jerusalem. Ang sabi dito ay siya'y tumuloy sa Arabia. In fact, Apostle Paul was in Arab for 3 years. Tatlong taon siya doon. At ang sabi dito ay si Apostle Paul, kaya nga siya naging apostle. You can never be apostle without a 3-year personal na pakikitungo relationship with Jesus Christ. Kasi in order for apostle to become apostle, must have 3 years yung kanyang kasama siya. Meaning, he was called apostle, therefore, he had a personal knowledge of Jesus Christ for 3 years. Kaya nga sinasabi, nung siya ay nasa Arabia, he stayed there for 3 years, and most likely, bagamat walang maliwanag na sinasabi dito, pero tinawag siyang apostle, meaning he had a personal encounter with the Lord for 3 years in Arabia. So kaya nga siya tinawag ng apostle eh. Kasi ang isa sa criteria ng apostle, you have to have a personal relationship with the Savior. So he was called apostle, therefore, during the time when he was in Arabia, doon siya, kaya makita mo, very fluent siya eh. Alam niya ang buhay ng Panginoon. In fact, he was the most fluid na apostles na nagturo patungkol kay Jesus Christ. Siya yung pinakakuan eh. Siya yung naging core preacher about the Lord Jesus Christ. Though wala siyang physical relationship or sabihin nating pakikisama sa Panginoon, pero nung makita natin, he became an apostle to the Gentiles na kung hanggang saan ngayon ay nakikinabang tayo. So, ibig sabihin, kung hindi kasama si apostle for 3 years ni Jesus Christ, ay hindi na niya makikita o matututuhan kung sino siya. Hindi niya nakita yung himala na ginawa ni Jesus Christ. Hindi niya narinig yung mga sinasabing talinaga. And yet, what he learned from Jesus Christ, from personal, ay mas malalim i-compare mo doon sa ibang apostles. No? Mahusay eh. Kasi pag nakita mo yung philosophy ni Apostle Paul, actually, ganito yan. When Apostle Paul was talking to the churches, tatandaan nyo, yung bang salita ni Apostol Pablo sa mga simbahan na yun ay salita ng Diyos. Salita ni Apostle Paul yun eh. Di ba? When Apostle Paul was chastising, alam niyo yung chastise? Pinagagalitan. Di ba? When he was chastising the believers of different churches, Thessalonica, hindi masyado yan. Ang talagang pinagalitan niya dyan, yung Corinthians, yung Galatians eh. Yung dalawang yan eh. Talagang matindi talaga ang galit ni Apostle yan. Pinakita niya talaga yung galit niya. And when Apostle Paul was chastising these 2 churches, sa palagay niyo ba yung salita ni Apostle Pablo ay salita ng Diyos? Salita ba ng Diyos yun? Hindi. Bakit? Salita ni Apostle Pablo yun eh. Pero the essence of what he was saying was directed by the Spirit of God. Kasi sinasabi dito, lahat ng sinasabi natin patungkol sa katuruan, patungkol sa Panginoon ay inspired by the Spirit of God. Therefore, even though it is the word of Apostle Paul who
educated Apostle Paul in this kind of learning. Na kapag ganito ang problema, ganito ang iyong sasabihin. Di ba? All the wisdoms that Apostle Paul had earned or garnered came from the Spirit of God. Therefore, if he chastised people and tell them what to do about God, hindi kanyang salita yon. Malamang siya nagsalita, but the inspirations of saying it or the knowledge of saying it, hindi kanya. Galing yon sa Panginoon, sapagkat na sinabi ng Panginoon, bago siya umalis, gagabayan ko kayo. Ayong sasabihin nyo, tutulungan kayo ng Panginoon. Therefore, in a sense, tama, salita ni Apostle Paul yan, but what he was saying was inspired by God. At hindi naman niya pwedeng sabihin yan kung hindi pinasasabi ng Panginoon sa kanya. So, ganon. May tanong ako. Sige. Ibig sabihin, yung si Paul, kasi hindi naman kasama si physically talaga si Jesus Christ eh. Kundi yung kanyang conversion is yung nakasisira na kaliwanag. Pero after that, kasi wala naman pinakita rito kung meron ba, kasi di siya si Jerusalem para maipupuso sa mga apostol. Pero sa Arabia, ano ang meron sa Arabia ng 3 years na doon? Meron bang nagturo sa kanya ng aral na mula sa Panginoon Jesus, yung mga himala? Bakit? Kasi kung maaralin mo yung letter niya, kung titignan mo yung kanyang devotion with Christ, napakalalim ng pagkakilala niya. Kasi he explained well kung sino si Yesu Cristo. Pero kung titignan natin, yung pagsasama nila wala eh. Kundi yung conversion lang doon sa Damascus. Pero kung babasahin natin ang simula Romans to Philemon, makikita mo kung gaano malalim ang pagkakilala ni Paul kay Jesus Christ. Saan niya ito natutunan? Ito ba inspired lang talaga ng Holy Spirit? Merong habang inuusig niya inuusig niya yung mga kasunod ni Paul, like Esteban, mga sumusunod, naririnig niya itong mga nag-respond kay Cristo. That's why nagkaroon na siya ng malalim ng pagkakilala. Kaya hindi niya matanggap para sa kanya, ito'y bagong paturuan. Naririnig niya yun eh. Naririnig niya siguro yung mga, para sa kanya, naririnig niya itong mga Kristiyano ito na mga tungkol kay Cristo. Bukod sa conversion, bago ko siya mag-conversion, sa aking pagtingin, na kaya siya nagagalit, kapapakinggan niya itong bagong araw. By doing that, natututo siya. Lalo pa tumiba ito, nagkaroon siya ng conversion sa Panginoon. Sa tingin niyo, yun ang nakikita ko po eh. Kasi napaka-imposible ipakilala ko si Brother Ramil na ngayon lang kami nagkita. Hindi ko siya pwede ipakilala sa inyo dahil hindi ko pala siya nakilala. Hindi ko pwede si Brother Ramil sa lugar pinanganak, hindi ko alam yung mga paborito niyang pagkain, unless na lang talaga na naririnig ko siya sa pangangaral ng mga Kristiyano na inuusig niya. Di ba, ang hirap ang i-present ko yung isang tao na hindi mo talaga kilala. Pero na-amaze lang talaga ako na grabe yung knowledge and wisdom ng Word. Siyempre, dahil inspired ng Holy Spirit, na nai-explain niya ng mabuti, simula sa pagkasilang hanggang sa pag-ascension. Pero hindi siya kasama sa pag-disciple, but how come na-explain niya ng mabuti yung aral, yung life of Christ. Hindi yung pinag-aaral, pinag-iisipan kung mabuti. Paano na kayo? Ano sa palagay mo? Basta yun na ako tayo. So, Hindi ka ba palagay? Inuusap na lang mga Kristiyano. Right. May point ka doon. Kasi ganito, the very reason why Saulo was persecuting the Christians because masakit sa tainga niya yung sinasabi. So, ibig sabihin, natutuhan niya. Alam niya kung ano yung paniniwala ng itong mga ito. Kasi ba't ko usigin kung hindi ko alam kung ano yung paniniwala. And ibig sabihin doon, during the process of yung kanyang persecution, the more na i-persecute niya, the more na natututunan niya kung ano yung paniniwala ng mga taong ito. So, ibig sabihin beforehand, apostle si Saulo ay meron ng understanding what Christianity is. Meron na. Kaya nga lang hindi niya matanggap. And much more na ito ay lumalim when he had a personal encounter with the Lord and he began studying in Arabia for 3 years. So, doon lumalim. Kasi pag tiningnan ninyo, totoo yung sinasabi ni Pastor, kung kayo lang, hindi naman yung pwedeng sabihin na wala kayong panahon sa pag-aaral ng Biblia. Hindi. Kasi katulad nga sinasabi ko kanina doon ako sa kabila,
ilista mo yung oras mo. Alas 6 umaga hanggang alas 6 kinabukasan. Tapos lagyan mo yung bawat oras mo kung anong yung ginagawa. Mas maraming wala kang ginagawa kasi may ginagawa. Mas maraming sayang. And doon sa mga oras na yun, pwede mong gamitin yun. Actually, maglagay ka lang ilan eh. At ang iyong maging objective sa pag-aaral ng Biblia, hindi lang para basahin. Maging critical ka. Katulad na sinasabi ni Pastor. Isipin mo, paano nangyari yun? And ako, ganun ako. Critical thinking ako. Ang Biblia, pag tumingin ako dyan, hindi mo ibig sabihin na babasahin ko lang. Hindi. Alamin ko kailan kaya ito sinulat. Anong kondisyon ng tao noon. Di ba? So, ano yung kapanahon na ni Apostle Paul? Anong hitsura ng mga damit lang? Ganyan, ganyan, ganyan. So, madali naman. Wala kang problema. Ano lang eh. Gigo lang yan eh. Di ba? Ganun lang yan. Gigo lang yan. So, Andy, GMGO, no? GMGO yan. GMGO. GMG. Nalilito tuloy ako. Sa madaling salita, ang sabi din, Google mo, gago. Ganun lang, Google mo lang yan. Makikita mo lang. Kasi ngayon, ang information highway, wala ng limit. Nandyan lahat. Okay? So, hindi ka na pwedeng magsabi, nung katulad namin, nung kapanahon na namin, kinakailangan mo pang magbuklad ng library. Punta ka pa doon para hanapin mo. At depende kung ano lang yung sinabi ng taong yon, yun lang ang paniniwalaan mo. Hindi katulad nung ngayon, makikita mo kahit pwede mong tingnan lahat ng opsyon eh. Dahil ilang ganyan mo lang, tipa mo lang sa cellphone, makita mo na. So wala na tayong limit na magtanong sa scriptures. Okay? So in other words, tama yung sinasabi ni Pastor na even before or beforehand, si Saulo meron ng understanding what Christianity is. Kasi yun nga ang reason kung bakit niya inuusig. Di ba? Yung grace, bakit sasabihin nyo na kinakailangan ng pananampalataya lamang samantalang ang tinuturo sa kautusan ay dapat ikaw sumunod sa 10 utos. So alam na ni Apostle Paul yung issue. So ganoon. Much more na ito ay na-enhance ng understanding niya, sabi nga, when he came to Arabia. Kaya pag binasa ninyo yung sulat ni Apostol, lalo sa taga-Roma, ay, ma-amaze kayo ha. Hindi ko, i-approach ninyo ang biblical study, hindi lang literary form. Tingnan ninyo ang Biblia, yung pagkakasulat ni Apostol Pablo, yung logic niya, at saka yung philosophy niya, ang magulat talaga kayo. Kasi, hindi mo akalain na pwede palang ganun yun. Ganun kalalim. Sa Arabia, sino ang mga nakasama yan? Matagal pa. Oh. Matagal pa? Sa Arabia siya pumunta. Sino bang hari nung araw na yun sa Arabia? Si Sultan siguro kasama yun. Si Sultan ano. Kasi nag-aaral siya. Hindi nga. Sabi nga dito is he was with the Lord eh. Nung nandoon siya sa Arabia eh. So, hindi natin alam kasi by that time, ang Arabian... Oh, by that time kasi, ang Arabia, puro mga sultan-sultan yun nun eh. Ano? And remember, hindi pa naman Muslim country yan nun eh. Hindi pa Muslim country yan. So, naging Muslim na yan during the time ng late century na, no, kay Muhammad eh. Pero hindi pa Muslim yung Saudi Arabia na yun. Ang sabi lang ay sa Arabia. Pero malaki yung Arabia, hindi naman siguro. Kasi after ng Jerusalem, Arab nation na yan eh. Anyway, so nakita natin yung pala ang nangyari after the conversions of Apostle Paul. Si Apostle Pablo ay hindi pumunta ng diretso sa Jerusalem para sumama doon sa mga kapwa niya believer kay Jesus Christ. Kundi siya daw ay pumunta sa Arabia for 3 years doon at pagkatapos doon siya ay bumalik. Ito na yung problema. Nung siya ay bumalik na, anong naging reaksyon sa kanya ng mga taga-Akwan? Tingnan natin ha. Tingnan natin doon sa Galatians 1:18 to 19. Tingnan natin kung ano ang nangyari doon. Kasi dito sa Galatians, dito niya pinagtatanggol yung sarili niya eh. Na sinasabi niya, hoy, huwag niyong questionin ang pagiging apostle ko kasi ako, pumunta ako sa Arabia, doon ko nakasama ang Panginoon. So you could never question my credibility being an apostle. Kasi yung mga taga-Galatia, sabi nga ng mga Judaizer, hindi mo naman dapat ganyan ang ginagawa nyo. So, doon sa Galatians 1:18 to 19, pakicheck nga natin. Ano sabi doon? Yung isa magbasa ng Acts 9:26. Sige, pakibasa. Galatians 1:17 to, Galatians 1:18 to 19. Verse 18, Galatians 1, verse 18 to 19. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta
upang makipag-usap kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. 19, wala akong nakitang ibang mga apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Okay. So pumunta si Pablo sa Jerusalem at sila ay nagkausap ni Pedro kasama ni Santiago at yung ibang mga apostol wala doon. Kasi naglipat-lipat na, siguro nangangaral na. But before that, pakibasa doon sa 9:26, yung masabi ko kanina. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sumikat niya makabilang sa mga nalulungkot. Ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isang. Anong nangyari doon siya pumunta sa Jerusalem? Yung mga tao na nandoon, siguro yung mga disciples, sinasabing wala dito yung mga apostles eh. Pero yung ibang mga mananampalataya ay nandoon. Nung makita nila si Pablo, anong nangyari? Natakot sila because of what had happened during the time ni Stephen. Witness sila doon. Nakita nila kung paano siya, sabihin natin na hinayaan niyang mamatay at pagkatapos ay, ang sabi dito, itong taong ito ay humingi pa ng permiso doon sa mga pare para habulin lamang yung mga mananampalataya ng daan. So, nung siya'y bumalik ngayon doon sa Jerusalem, anong nangyari? Natakot silang lahat dahilan sa baka ang gawin nito sila'y hulihin katulad ng kanyang ginagawa at dahil dito, nagtakbuhan siguro kanya-kanyang iskierda itong mga taong ito dahil natakot sila kay Apostle Paul. Natakot sila. Pero doon sa 9:27, anong nangyari? Anong sabi sa 9:27? Sino ang tumulong kay Apostle Paul? Si Bernabe. So si Bernabe, anong sabi diyan? Subalit, sinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Sinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito ng ito'y nasa daan. Sinabi rin niya si Saulo kung tamang na nangaral sa Damascus sa pangalan ni Jesus. Okay. So, after this, nung galing siya sa Arabia, hindi lamang tumuloy agad sa Jerusalem, ang sabi dito, nangaral pa siya sa Damascus. Di ba, on the way to Damascus siya, pero sa halip na siya manghuli sa Damascus, ang nangyari kabaliktaran. After Arabia, he went to Damascus and he preached in Damascus about the Lord Jesus Christ. So marami rin ang nanamana sa Damascus. Saan ang Damascus ngayon? Nasaan ang Damascus? Nasaan? May gera ngayon doon. Nasa Syria. Ang Damascus is one of the oldest city na existence. Kasi kapanahunan pa na Apostol Pablo, Damascus na yan, hanggang sa ngayon ay Damascus pa rin. In fact, ang Damascus, previously, napakaganda niyan. Late nitong century lang. Napakaganda ng Damascus kasi ang Damascus maraming Kristiyano hanggang ngayon. At napakagandang bansa niyan until finally na pumasok ang Amerikano, pinagbobomba-bomba na naman dahil marami sigurong langis doon, kung ano man yung meron doon. Alam mo itong mga ito, walang ginawa kundi manira. Itong mga Amerikano na ito, walang ginawa kundi manira. In reality, napakaganda ng Damascus before. Ang ganda-ganda niyan. Siguro mga wala pang 10 or 15 years ago. Kung gaano kaganda yung lugar na yan. At marami dyan, dominantly Christian yan, Damascus. Ang ganda niyan. At isa sa pinakamagandang lugar na puntahan yan, winasak-wasak na naman hanggang ngayon. Walang ginawa kundi magwasak. Winasak ang Libya, winasak ang Iraq. Ganyan ang trabaho nila. But even Damascus was so beautiful before. Sinira lang nila. So, hindi pala bago ang Damascus. It was a very, very old city. So, nangyari dito, si Apostle Paul, pagkagaling sa Arabia, pumunta sa Damascus, nagturo sa Damascus, but he went to Jerusalem, ang nangyari, nagtakbuhan sa kanila kasi natakot. But there was a man who bet his life for Apostle Paul. Sino yon? Na parang sinabi na nagpadrino sa kanya. Si Bernabe. So si Bernabe ang nagpadrino kay Apostle Paul para si Apostle Paul ay magkaroon ng acceptance sa sa Christian community doon sa Damascus. So, pagkatapos noon, tingnan natin. (9:29 to 30). Then, nanggaling na nga sa Jerusalem, dinala siya ni Bernabe doon sa Jerusalem.
At si Bernabe ang naging padrino para siya tanggapin doon ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Now, tingnan natin sa 9:29 to 30. Pag-usap din siya at ipagsabi sa mga Helenista hanggang tinanggal ng patay siya. Dahil ito ng mga kapatid, hinatid nila sa Saulo sa Samaria at pinauwi sa Tarso. Okay. So, baliktad yung nangyari. Di ba? He was once a persecutor of the Christians. Now he is the one being persecuted now. Di ba? Yung transition, baliktad. Dati-dati siya yung nanguusig siya ng mga mananampalataya. Ngayon, baliktad na ang nangyari. Ano nang ginawa? Anong ginawa kay Saulo, kay Pablo? Itinakas si Pablo papunta sa Tarsus dahilan sa siya ay papatayin siya doon sa Jerusalem. So, tingkita niyo yung transition. One, he was Saulo from Tarsus who was persecuting the Christians. When he became Pablo, he is now the one being persecuted. Kaya lista, ito yung mga ano, ito yung mga Greek. When you say Hellenista, it does not necessarily mean pure Greek. Ang Hellenista kasi yan yung mga non-Jewish na naniniwala, o Jewish or whatever, mga pagan. pero hindi, naniniwala, dahil sa ganda ng kultura ng Griego, in-accept nila yung kultura ng Griego. Greek culture. When you say a Hellenist, you are accepting or embracing the Greek culture. So kung Hudyo ka man or hindi ka man Hudyo, once you are embracing the Greek culture, kasi Hellen yan eh. Helen of Troy, di ba? Yung Hellenistic. So, yun yung nagiging, kaya nagiging parang, you are embracing the costume, culture and costume of the Greek nation, yung Hellen, nagagandahan ka. In fact, yung mga Romans, di ba, kinonvert nila yung kanilang yung Greek culture pa rin ang kinukuha ng mga Romans because nagagandahan sila sa Greek culture. Because ang Greek, yan yung learning di ba? So, sina Herodotus, sina mga magagaling na, dyan ang galing, sina Philo. Okay, so in other words, nakita natin in the transitions of Apostle Paul. From Saulo to Pablo, nakita nyo kung anong nangyari. Again, sa transition, sa conversion, sinasabi natin that there must be a 180 degrees of change. Without that, you can never consider yourself a believer of Jesus Christ. Now, next klase natin is first missionary journey. So, dinala na sa Tarsus, diyan na siya mag-uumpisa ng kanyang paglalakbay sa pagtuturo. Maganda na to, kasi papunta na tayo ng Roma. Makikita natin kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo hanggang matapos ang Book of Acts. Saan siya pumunta, sino ang kanyang sinabihan. Dito niya na makikita yung sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto. Kasi nang naglalakbay na si Apostol Pablo, nagtayo na siya ng mga simbahan. Okay? Ngayon, nung nagtayo na siya ng mga simbahan, yung ibang simbahan, hindi siya nagtayo. Yung Roma, hindi siya nagtayo niyan. So, yung iba kasi, yung ibang mga mananampalataya na nagkalat-kalat na, di ba? Wala na siyang dinatnan. Yung iba doon nakapagtayo na ng mga simbahan. Ngayon, si Apostol Pablo, pinupuntahan lang niya yan. Parang, yung parang pastor na umiikot siya, missionary, roving missionary si Apostle Paul. That is why napupuntahan niya yung mga iba-ibang simbahan. Nakikita niya ngayon. That is why nakikita niya, like for example, in Corinth, nakita niya, abay, bakit ganyan kayo? Bakit ganyan yung mga... That's yung makikita natin dito, ano na yung mga naging hakbang ni Apostle Paul. Dito nyo na makikita kung bakit sinulat yung Galatia, bakit sinulat yung Roma, at makikita niyo yung kabuuan ng New Testament, yung epistles, yung letter to the churches. Dalawang klase yan Nung si Apostol Pablo ay sumulat sa mga iglesia, at saka si Apostol Pablo ay sumulat sa individual. Ito na yung pag-aaralan natin. Kaya ma-appreciate ninyo ang Bible. This is now the time that you will appreciate the Bible. Kasi yung mga nagsisermon diyan sa mga pulpito, according to Apostle Paul, letter to the Galatians, to letter to the Ephesians, and sabi ganito. Di ba? But now, when you study it, bakit sinulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Pilipos? Pag may nagsermon diyan, nakagano kayo. Ano kaya tama sasabihin dito? Kagano ka. Hindi isa-isa mo yung sinasabi niya. Bakit? Napag-aralan namin yun Di ba? So, this is the beauty. This is the beauty if you are really studying the Word of God. Ngayon, ang tawag dyan is New Testament survey. Nagsusurvey na tayo. So, what we're going to do now, di tapos na natin, nakita na natin. Ano nangyari?
we will be starting now the first missionary journey kasi may 4 yan. First missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, at saka yung pagpunta sa Rome. Doon siya namatay. So makikita nyo dito, bakit sinulatan yung mga taga? Pag di-discuss natin, actually, nagawa ko na yan eh. Libro na yan. Nagawa ko na yung book na yan. Na bakit niya sinulatan ng mga taga-Efeso? Bakit niya sinulatan ng taga-Galacia? Kailan niya sinulat? Nasaan siya? That is why, pag may nagsalita sa pulpito, at natutuhan nyo to, pastor, kulang yung aral mo, ha? Ganon. Ito yung maka-accomplish ninyo pag natapos natin itong book of Acts. Ibig sabihin, you already completed yung mga epistles at saka yung mga individual letters ni Apostle Paul. You will be surprised. Halimbawa, bakit niya sinulatan si Philemon? Di ba? Bakit niya sinulatan si Tito? Bakit? Anong problema? Anong meron kay Tito? Si Timoteo, mas mabigat yan. Kasi kanyang sinabi siya, kasi si Timoteo, meron ng simbahan. Pastor na si Timoteo pero bata. Ngayon, ang problema ni Timoteo yung mga miyembro. So sabi niya, Timoteo, ito yung halimbawa, paano ka magiging pastor? Timoteo, ito yung criteria ng pagiging pastor. Sabi niya, Timoteo, ito yung criteria ng deacon. Okay, nandoon. So, ito yung mga hindi lamang admonitions, kundi ito also yung ginagawa niya na parameters. Si Apostle Paul ang nagbigay ng mga parameters kung bakit even yung mga simbahan natin ngayon ganito. Kasi yan yung parameter na binigay ni Apostle Paul during the time. Pero ngayon, marami nang hindi sumusunod sa parameter. Kanya-kanya na kasi ngayon eh. Napakarami ng ginagawa ng mga simbahan dito, wala sa katuruan ni Apostle Pablo at saka ng Apostles. Wala. Kasi ang nangyari, nung mauso na yung Christianity, nauso na yung El Shaddai, nauso na yung born again, kanya-kanya parang pandesal, kanya-kanyang version na. Pero pag tinignan mo, dito natin makikita nyo kung tama yung ginagawa nyo hindi. On the basis of the old system of Christianity. Kasi ngayon, chapsuy na ang Christianity. Chapsuy na talaga. Ngayon, kung ikaw ay talagang sabihin natin na maging orthodox Christian, hindi mo susundin yung ginagawa ngayon. Kasi yung nangyayari ngayon, pag pinag-aralan, kayo na magsabi pag pinag-aralan natin dito. Okay? Question? Wala na naman. Okay, anong question nyo? Maganda ba yung story ni Apostle Paul? Much more pag nakita nyo yan na doon sa missionary journey niya, yung kinagat siya ng ahas. Nung kinagat siya ng ahas, sabi ng mga tao, abay makasalanan niya, tinan mo kinagat ng ahas. Nung ipinagpag niya doon sa apoy at hindi siya namatay, abay sinamba naman. Sinamba naman siya. Kasi Diyos yata ito, di ba? Hindi namatay. So, marami. Ulupong Ay, biruin mo, so sabi ng tao, nung kinagat si Apostle Paul, hindi. Yun yung maiksi yun Yun yung mga maiksi na vipers. Actually, vipers yun Sa Malta, vipers yun Si Mami, alam na nito, puro cobra King Cobra at saka Philippine Cobra si Prince Cobra. Pero yung kumagat sa kanya doon is basically viper Talagang malaki yun. Ngayon, nung kinagat si Apostle Paul, abay, sabi, makasalanan to. Biruin mo kinagat. Pinagpag ni Apostle Paul doon sa apoy. Hindi si Apostle Paul namatay. Nasa ba naman lang si Apostle Paul? So magandang mga pangyayari, lalo na nung nasira yung barko nila on the way to Rome. Nagkaroon ng yan. Meron siyang nakadibati siya dyan yung mga panggagawa ng mga ribulto. Nawawalan ng trabaho doon sa Athens. Awayin nila si Apostle Paul, takbo na naman si Apostle Paul. Kasi nawalan na ng trabaho yung mga taong naggagawa ng ribulto kasi sinabi niya, huwag kayo sumamba sa ribulto. So galit na galit sa kanya yung naggagawa ng ribulto kasi nawalan na ng trabaho. So, walang kita. So, ganun niya, makikita nyo ang ganda-ganda na nangyari dyan. So, you will appreciate the scriptures more than by just hearing it na linggo-linggo na ganyan sinasabi. You will appreciate what happened. Ang ganda-ganda niya. Okay. Question? Away-away na? Hiwa-hiwalay na? Sige, kung wala ng tanong. Yeah.